nandito na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay tayo ng ilang katanungan sa ating mga debaters at hahayaan namin kayong magbardagulan. Wow, magsagutan lang naman. Pero syempre, paalala lamang po sa lahat ng nanonood at syempre sa audience natin, yung programa nating Schoolmates, hindi siya nagdidikta kung ano yung tama or mali. Ang gusto natin is that mabigyan ng platform ang bawat kabataan na mag-voice out ng kanilang kaisipan. Kasi gusto lang naman natin na mapalawig kung ano yung alam at kung ano yung dapat malaman pa ng mga kabataan hinggil sa mga ganitong uri ng katanungan. So, let's begin. Ang first question natin ay, isa sa mga challenges sa pag-legalize ng medical cannabis ay ang regulation nito, which I'm sure nabanggit nyo na kanina. Ano-ano nga bang rules ang dapat masama para maisabatas yung medical legalization ng medical cannabis? And sa tingin nyo, paano ba siya dapat properly ma-regulate? Ang tanong is how, ha? How? How can we properly regulate legalization of medicinal cannabis? Simulan natin. Let's go. Ganito po kasi yan, illegalization of medicinal marijuana is kailangan is galing sa doktor, prescribed by doctor. So kung inaano nyo or sa tingin nyo problema yon, magiging problema yon kasi hindi natin makokontrol yung paglabas ng medical marijuana sa iba, it is the problem of the system because we are mainly focused on the medicinal which is imply only on the hospital itself. And that's all. Thank you. Okay. Tingin nyo, sa mga opposition, sa tingin nyo, paano nga ba mas properly ma-regulate? Or meron ba kayong ibang way para ma-regulate ang paglabas, distribution, usage, disposal ng medicinal cannabis? Unang-una, ayusin muna yung pinapatupad o yung ihahain sa Senado. Yung kagaya nga ng sinabi ko, sabi ni Senador Pia Cayetano na ayusin muna, magkaroon muna tayo ng komprehensibo at malinaw na pagkakaroon ng pag-iimplementa at pagre-regulation sa marijuana sa Senate Bill 230. Hindi natin maiiwasan dito na hindi natin malalaman kung paano ba natin mabibigyan ng distribution, consumption, at paggawa nito. Ang kagaya nga ng sinabi ng aking kakampi dito, kaya ba ng ating gobyerno na paigtingin at hindi ipakalat na ngayon nga lang na hindi pa legal ang paggamit ng marijuana ay hindi na nila kayang paigtingin at magawan ng solusyon ang pagkalat at paggamit nito. Kaya ba ng publiko na maging maayos at maging magkaroon ng tamang knowledge about dito. Kaya, ayun. Okay. Sige, meron lang akong follow-up, no? I'm sure medyo hindi siguro ito part ng mga napag-isipan ninyo. Ano sa tingin nyo ang role ng mga kabataan on ensuring the proper regulation, distribution, and use ng medicinal cannabis? Kasi given na ang setting is mga paaralan, pag ba pinag-aralan ito, kung paano ito dinistribute, or merong, for example, infirmary or clinics that will probably use it as part of parang taking away pain, di ba? Isa sa mga ano yun ginagamit ang medicinal cannabis to help alleviate pain, lalo na sa mga terminally ill patients. Ano sa tingin niyo yung role ng mga kabataan dito? First of all, the role ng mga kabataan is unang-una, is i-regulate natin, control ourselves, ika nga. Huwag natin masyadong abusuhin ang mga gamot na dapat para sa sakit. Kasi yung mga gamot na ganon, hindi siya ginagamit for recreational na parang, kailangan kong magpahinga na ganito. No. Yung mga ganong gamot po is for physically, not for mentally as I stated po. Hindi po siya ganong epektibo dahil yung pagkokonsam po nun nakaka-addict. So, sa mga kabataan, regulate ourselves, kontrolin natin. Tsaka, kung may makikita man po tayong illegal na ganon, huwag po tayong mahihiya o matatakot na magsumbong sa ating mga kinauukulan sa loob man ng paaralan o sa labas ng ating paaralan. Sinasabi mo na sa tingin mo ang kabataan ay kailangan sumunod sa regulation nito. Ngunit, ayon sa mga statistical data na linalabas ng gobyerno, marami sa kabataan ang nalulung na mismo sa paggamit nito. So, in reality, mahihirapan tayong mag-regulate ng pag sinasabi mong legalized marijuana dahil hindi sapat yung sinasabi nating regulations dahil walang masyadong maayos na platform yung gobyerno kung paano nila i-regulate na maayos ito sa kabataan.
Kaya sa tingin ko, bilang kabataan, mahihirapan tayong makisama dito sa legalization of marijuana dahil wala pa tayong masyadong control over this issue. Alright, sige, maraming salamat, Leslie, no? Siguro, for both our groups, mayroon tayong idadagdag na tanong. So, di ba sinabi natin kanina na we are still pursuing proper regulation of this bago siya i-implement. Meron kayong sinabi na it's only for physical ailments. Pero medicinal cannabis can also be used to treat some of mental health problems. For example, depression and anxiety. Ngayon, sa henerasyon natin ngayon, sobrang, I would like to say gas-gas when we use that mental health matters. And it could probably be used to abuse the use of medicinal marijuana. Kung sila ay maging reliant on the use of medicinal cannabis, how do we address this and other long-term effects of using medicinal cannabis? Dahil nabanggit nyo rin na wala pang sapat na ebidensya na nagsasabing epektibo ito bilang gamot. Ano sa tingin nyo ang dapat gawin sa mga sa ganitong konteksto or sitwasyon ng mga kabataan? Danica. And so, when an individual, especially us students na teenagers, ay naging self-reliant sa mga gantong uri ng drugs, I think the stigma na kapag drug user ka ay masama kang tao should be stopped na. Kasi ang mga drug users should be treated as patients. Kasi kaya nga sinabing self-reliant, ibig sabihin nagkakaroon na sila ng addiction, which is a type of a mental health issue. So to treat them like criminals ay somewhat not so humane. Kasi as a humanities and social science students, dapat i-advocate natin ang proper addressing ng mga gantong issue, proper substance awareness, seminars, and also pati na rin ang proper dissemination ng mga medications para sa kanila at hindi yung mas lalo pa silang dinidiscriminate at tinitignan as some lower individuals in the society. Alright. Agree ba kayo dito? Anong sa tingin nyo about this topic? Kung maging self-reliant ka at possible na ma-blame siya on the legalization of marijuana, how do you dissuade them to say na it's not the legalization of marijuana that would make them self-reliant? Okay. So ganito po kasi yan. Sa Canada, it is legal. Pero may grams na applicable or possessions na dapat meron lang sila. Pwede natin yung i-adapt sa atin ngayon. Dahil ayun naman yung kailangan natin, adaptability. May progression ang iba, kailangan din natin mag-progress when it comes sa mental and medicinal properties. Kaya ang dapat nating pagtuunan ng pansin sa mga teenagers is turuan muna natin sila, bigyan natin sila ng proper knowledge and proper usage if ever man na naapektuhan or nagagamit sila ng ganito dahil sa kanilang mental conditions. DOH and other agencies do not actually approve in the cultivation and production of cannabis. Given na hindi siya legal pero pinoproduce at ine-export pa natin, di ba? Tingin niyo bakit siya nangyayari? Do you think that the legalization of medicinal cannabis would be cost-effective and could probably help our economy? Given na agricultural country tayo. So we're pushing both opinions on this one. Sige, anong sa tingin nyo? Would it be cost-effective or would it also increase probably yung livelihood sa ating bansa given na pwede itong makadagdag sa pandagdag na income ng ating ekonomiya? Yes, naniniwala ako na pwede siyang maging makatulong sa economy natin since nasa tropical country tayo at alam natin na yung cannabis mas madali siyang itanim or mas madali siyang palaguin sa mga tropical countries. At kung magkakaroon man tayo nun, dapat magkaroon tayo ng mga centers lang kung saan nandun lang dapat yung mga plantation at makakatulong yan para magbigay ng livelihood dun sa mga tao at mabibigyan sila ng sapat na pagkakitaan para at least nagiging parang dalawang way siya na hindi lang nakakatulong sa mga may sakit, but nakakatulong din siya para sa ekonomiya at sa hanap buhay ng mga tao. Hindi naman namin dinideny na merong economic benefits ang pag-legalize ng medicinal marijuana dito sa Pilipinas. Pero, dahil dyan sa economic benefits na yan, syempre, maapektuhan yung other aspects na kailangan nating i-consider. Kagaya ng social, cultural, and security ng bansa. Kasi, in other countries, the
crime rates and the usage of marijuana is directly proportional. So ibig sabihin, there is a relationship between these two. So kapag dito sa bansang to, hinayaan natin na dinahilan natin na mayroon namang economic benefits itong legalization of marijuana while risking the security and social life of every individual, so papaano na ang mangyayari sa atin? Tsaka kasi, sa sinasabi niyong dapat may centers or proper designated areas para taniman, hindi pa rin yun magiging sapat eh. Kasi sadly to say, ang isang cannabis ay mayroong dalawang substance kang makukuha kapag in-extract mo. Isang THC, isang CBD. Yung THC yung nakaka-high, yung CBD yung medicinal. So, ang sabi ng gobyerno, ang kukunin nila yung CBD. So, saan mapupunta yung THC? We cannot guarantee kasi sa Senate Bill 230, walang nakalagay kung saan i-allocate yung mga substances na yon. Saan? Ayon ang tanong, saan? Sige, may sagot pa tayo dyan, Jade? According to our PNP statistical data, bakit po natin sinisisi ang marijuana as a number one proponent drugs na nagtutulak sa crime rate? Why we couldn't consider methamphetamine and cocaine? Diba? Bakit yun lang nga? Ika nga, sa mga taong nagmamariwana, they are more on relax, stay put in their position, and their mental state is on relaxation mode. So bakit natin sasabihin na tinutulak sila ng marijuana para gumawa ng ganto, tinutulak sila para gumawa ng isang krimen na ginagamitan ng puwersa o lakas na pawang makukuha natin sa mga drug adrenaline shots na kagaya ng methamphetamine at cocaine. So bakit natin sinisisi lang ang marijuana, di ba? Okay, so salamat dun sa mga debaters natin. No? So, just to circle back dun sa situation, ang pinag-uusapan din natin on medicinal cannabis is not only social safety, not only social security, but also health and economy. So, kailangan yung atake din natin dun sa topic din natin na to, labas lang din sa pansarili na consumption, no? So, sa mga audience ba natin ngayon, ano sa tingin nyo? Na-persuade ba kayo? Is it a yes or a no? Is it a yes or a no? Okay. Sige, siguro dito sa last question natin. Guys, sa mga senior high, I'm sure naririnig nyo lagi ito. Bakit nga ba tumataas ang or abuse of something? It's because binabawal siya. 'Di ba? Nakaka-excite daw ang bawal. O, alam natin 'yon, 'di ba? Do you think that with legalizing or meaning allowing us to have access to medicinal cannabis, again, the grounds is medicinal cannabis, will help in reducing the abuse and the recreational use of this product? Tingin nyo ba pag sinabi ng gobyerno na hindi, you can only have access to this product kung may sakit ka or merong prescription ng doktor, ay mariremove or marireduce yung recreational usage nito? Ano sa tingin nyo? Like sa pinag-uusap natin, sometimes kasi yung mga ganyang situation ay nakarely sa trends. Pag nagamit ang isa at ipagkalat niya na ganito yung feeling, ito yung feeling, ang sarap sa feeling, syempre yung iba mai-influence. So once na malegalize na itong medical use of marijuana, malaki ang percentage na bumaba yung kaso. Dahil tapos na nagamit na nila, wala na silang excitement sa katawan kasi alam nila na ito ay para lang sa medical use at maganda rin na parang illegalize ito dahil para accessible na rin para sa mga tao, lalo na sa mga poor community na may mga terminal illnesses na mag-progress sa buhay nila at maging open sa lahat ng medical na dapat bigyan ng pansin ngayong araw na ito. According to philosophy, ang mga tao ay kilala na greedy. Kapag binigyan natin sila, for example, to our freedom of right or freedom of speech, kapag binigyan na tayo ng napakaraming freedom na to, lalo tayong sumusobra. Sa pagganito, sa halimbawa lamang dito, kapag binigyan tayo ng legalization of marijuana, mas lalo tayong nagigreedy, mas lalo tayong magkakaroon ng nasa isip na natin na, ay pwede na tayong gumamit nito. So wala nang control ang gobyerno, hindi na tayo mapipigilan nito. And legalization of marijuana is misleading and persuading. Because
you cannot tell, you do not declare nuclear bomb legal just because of the small components of the bomb is good for your life. Hindi mo masasabi na legal ang marijuana dahil may mabuti itong may epekto dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang security, ang pinag-uusapan dito ay ang karapatan ng pantao natin at ang karapatan ng publiko na magkaroon ng kaligtasan. Kaligtasan na masasabi natin na tahanan natin muli ito. Ito ay isang bansang Pilipinas, demokratiko at hindi tayo binabawasan ng karapatan dito. Okay, thank you so much. Ayan. Siguro puputulin ko muna yung discussion natin dahil marami pa naman ang magtatanong, I'm sure, sa audience natin. Pero syempre, no, sa ating mga netizens din today, ano naman ang inyong mga opinion? Don't forget to please comment at our comment sections. At ating napakinggan ang mga sagutan ng mga katanungan ng ating live audience. And when we return, dito lamang yan sa Schoolmates!